Okay, good day sa lahat ng mga taga-subaybay ng Punto por Punto ng Vanguard of Democracy. So, gusto ko lang talakayin ang ICC na kung saan ang dating Pangulo ay arestuhin dito sa bansang Pilipinas. Very clear naman sa atin na ang bansang Pilipinas ay nag-withdraw na ng bilang isang miyembro. Now, paano siya makapasok sa bansang Pilipinas wala siyang karapatan dahil hindi nga siya miyembro? So, saang batas na makukover yung pagpasok ng ICC? Maaaring ilapastangan ang ating saligang batas. Sino ang maglalapastangan sa saligang batas? Hindi yung ICC, kung hindi yung nagpapasok sa ICC. So normally, ang magpapasok dyan, ang gobyerno or kalaban ni Pangulong Duterte na may koneksyon sa gobyerno o mismo yung gobyerno, alin sa dalawa dyan. So kung gagawin yan, ang ating dating Pangulo, napakarami niya pang followers at hindi natin makaila na ang NUP sa panahon niya ay hindi niya napababayaan. So ngayon, hindi naman ibig sabihin na kikilos ang MUP laban sa gobyerno. Hindi naman ganon mangyayari. Kaya lang, wala silang makukuhang suporta. Now, kung walang makukuhang suporta at ipinipilit ng ICC, maaaring kikilos ang gobyerno laban sa ICC. Kasi, lapastangan na yan sa ating saligang batas. So, ganun. Nakasaad sa ating batas yan. Batas ang pinag-uusapan at wag nating baliwalain. Kasi ang batas ay batas ng Pilipino. Although sinasabi natin ang batas natin para lang sa mahirap o malumanay, pero sa pagkakataon na ito, iba naman ang usapin. Kaya nga nangangamba, hindi siya Duterte nangangamba si Atty. Roque. Atty. Roque nangangamba na maaaring baka arestuhin nga kasi hindi na natin kontrolado ang gobyerno. Maaari. Kaya nga nabanggit niya ngayong Task Force Davao na aalisin, i-demolish. So kung aalisin, siyempre ang utos niyan hindi galing sa Chief Staff lang, galing sa Commander-in-Chief. Pero sa akin palagay, napakababaw naman na tanggalin mo ang Task Force Davao. Kung tanggalin mo ang Task Force Davao, ano ang basis na tanggalin mo? So ang basis mo na tatanggalin mo ang Task Force Davao, all task force nationwide, dapat tanggalin mo rin. Hindi lang specific sa Davao. Now, kung specific sa Davao, wala naman problema na mabigat na tatanggalin mo ang Davao, ang Task Force Davao, na bagkos nakakatulong sa mamamayang Pilipino ang Task Force.
Ang ibig sabihin ng task force kasi, mga pinagsama-sama na puwersa na may nangungulo na iisa lang ang direction pag magbigay ng solusyon sa peace and security. So, karamihan naman ang namumuno dyan, military. Ibig sabihin task force Davao, what I mean task force is lahat ng puwersa na nandyan ay ma-under ng task force in regards to operation security matters. Yun ang ibig sabihin nun. So, kung mangyari yun at hindi tinanggal ang ibang task force, may personal na nangyayari. So, sa prinsipyo ni Pangulong Duterte, ay hindi rin siya papayag. Kaya nga nagsasalita siya na hindi siya pahuhuling buhay. So, ibig sabihin, pag hindi siya nagpahuli ng buhay, maraming buhay ang may susugal natin dito. No? Sana hindi ganun mangyari. Kasi kung kikilos ang mga followers ni Pangulong Duterte, baka maging basis pa yan ng civil war. Baka lang ha. Kasi marami siyang followers. Or, baka yan na maging dahilan ng pagkatalsik ng ating Pangulong Marcos Jr. At mapapari siya sa kanyang ama. Ano man naging dahilan sa kanyang ama na napatalsik? Pero mahabang proseso yun bago napatalsik si Marcos. Simula ng 1970, sabihin natin, hanggang 1986 na plano siya, napatanggal. So meaning 1970 to 86, more or less 16 years bago nangyari ang kanilang move para lang mapatanggal si Pangulong Marcos, ano? So ngayon ito, hindi abot sa 16 years. Siguro maaaring mahaba na yung 3 years. Mahaba na yung 3 years. After 3 years, at walang nangyaring drastic action against Marcos, wala na rin yan. Kasi very clear na yan, na clear na rin sa mga nasa gobyerno, lalo na ang AFP, na walang kakagat sa mga psychological warfare. Ano? Kung ano yung psychological warfare ng both sides, ay kami na lang ang nakakaalam doon. At least, na-aware na ang taong bayan, ano, sa mga nangyayari. Bawat administrasyon, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang problema. Ito kay President Marcos Jr., iba parang personalan. Parang personalan, tapos iba yung nagpapatakbo. Ang gulo. Magulo talaga, magulo. Lalo na kung magsubaybay ka sa mga vlogs, magulo talaga. At saka mainstream media, magulo talaga. Pero kung patayin lahat yung mga communication, wala kayong madaramdaman na gulo. Ano? So much for that. Labag sa ating saligang batas, napakailaman tayo ng ICC. So ganun lang. Nangangamba si Atty. Roque. Pero tayong mga Pilipino, magdi-decide tayo sa gitna. Huwag tayong magpadala sa politika. Kasi laro ng politika yan. Laro na maduduming plano o laro ng mga maruming ang tawag doon ay power ang pinagtatalunan nila. Pag sinabing power, sunod niyan pera.
pera and power. Pag mayroon ka niyan, ikaw na yung siga sa mundo. Okay? Salamat. Sana kahit papaano nabigyan ko kayo ng idea, lalo na doon sa hindi wala ganong kaalaman sa security matters and political matters. So, salamat sa mga nanonood, lalo na sa mga ibang bansa na nagsusubaybay dahil nasa ibang bansa nga kayo, pero dapat naging aware rin kayo kung ano nangyayari sa ating bansa. Dahil darating ng panahon or yung mga kamag-anak nyo narito sa bansang Pilipinas. So dapat lahat tayo magiging aware. Salamat. Kasi tinawagan ako ni Tatay Digong at ang sabi niya, nakakuha siya ng impormasyon na anytime daw baka siya arestuhin. Naku, ang instinct ko tumakbo sa Davao, sabi ko naman, ano man magagawa ko kung ako'y tatakbo doon. Pero hindi talaga ako nakatulog. Now, syempre, nag-amoy-amoy ako kung ano nangyari sa Davao. Abay, parang may katotohanan ng sinasabi niya dahil nakakahalap ako ng balita na i-disband daw ang Task Force Davao. Itong Task Force Davao ay mga 700 na mga sundalo yan. No? At sila ay binuo para protektahan nga ang Davao sa banta ng terorismo. Pero syempre, alam nila na loyal sa mga Duterte itong Task Force Davao, so parang nagkaroon nga ng, yan po ugo-ugo ngayon na bubugin daw ang Task Force Davao.